Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bilang boses ng kababaihan ng Moro Islamic Liberation Front, sa pangunguna ng ating pinakamamahal na chairman, Honorable Alhaj Murad Ibrahim, kami ay nagagalak dahil nakikita namin at nararamdaman namin na hindi kailanman na pag-iiwanan ang kababaihan. Sa lahat ng mahahalagang desisyon ng ating kumpungan, tayo ay mananatiling matatag at nagkakaisa. Marami na po tayong pinagdaanan. Nagsimula tayo bilang isang revolusyonaryong kilusan upang ipaglaban ang karapatan nating mga bangsamoro. Higit sa lahat, upang maiangat o maipalakas ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi kalimatillah. Ngayon po, kasama na tayo sa tinatawag na Government of the Day. Ngunit hindi nangangahulugan na tapos na po ang laban or tapos na ang jihad. Ang MILF po ngayon, kasama ang kababaihan, ay nakikipaglaban sa pamamagitan ng kilusang panglipunan or social movement. Sa mga makabagong kilusan ngayon, tulad ng mga laban para sa kahirapan, karapatang pantao, at laban sa diskriminasyon, ang mga kababaihan ng MILF ay patuloy na magiging mahalagang bahagi. Tayo ang nagbibigay ng boses sa usaping hindi naririnig. At tayo rin ang nag-uugnay sa mga tao sa kanilang mga adhikain. Ang natatanging kakayahan ng kababaihan na makipag-ugnayan at mag-mobilize ay isang napakahalagang aspeto ng anumang kilusan. Sa pagkakaroon ng representasyon ng kababaihan sa mga desisyon at liderato ay mahalaga, sapagkat ang mga ito ay nagdadala ng iba't ibang perspective na nagbibigay liwanag sa mga problema ng lipunan. Nakita natin na ang kasalukuyang farm government sa pamumuno ng ating mahal na Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, hindi natin iniwanan ang mga kababaihan sa bawat sulok ng bangsamoro, Muslim man, Kristiyano man, o luman. Sa puntong ito, ay ikinagagalak kong ipaalam sa inyo ang ating mga mujahidin na mas nakilala ang ating mujahidin law na mas nakilala natin bilang Veterans Bill. Gusto niyo ba ito marinig? Sino ang veterano dito? Taas ang kamay. Mga veterans. Hindi, nilipuin ni manina, di magkamo. Marami ba? Marami. Gusto niyo, basahin ko, mag-into na lang ako. Okay, gusto niyo pala. So, kayaan yung nainitan kayo, minsan lang ito. Veterans Bill ay naipasa na sa Parliament.
Ang implementing rules and regulation nito ay kasalukuyan ng nasa final stage at handa ng ilathala sa regional na pahayagan. Ito ay sa pangunguna ng ating butihing Chief Minister. Inaasahan natin na bago magtapos ang taon, ay maiimplementa na ito, inshallah. Takbir! Alhamdulillah. Inuulit ko po na sa final stage na ang IRR nito. Hindi pa po ito nai-implementa. Para din po sa information ninyo, wala po tayong inukolekta na kahit piso. So diyan sa mga nangungulekta, binabalaan namin kayo. Huwag kayong mangolekta. Ang mahuli namin na mangolekta, hindi namin isasama ang inyong isasubmit na pangalan. Kaya kayong mga mujahidin, mga mujahidat na makasama dito, huwag kayong maniwala sa mga manloloko. Walang manloloko kung walang nagpapaloko. 1960. Wala pa kami pinapalabas na application form. Kaya huwag kayong maniwala dyan sa namimigay ng application form. Binabalaan po namin ulit na sino mang dadaan sa ganitong hindi kaaya-ayang proseso ay madi-disqualify sa listahan ng Central Committee ng MILF. So gusto niyo ba yun? Ma-disqualify kayo? Kaya huwag kayong magpaloko. Pag na-approve ito, i-disseminate namin ito sa lahat ng probinsya. Kaya mayroong proseso ito. Malalaman at malalaman ninyo dahil i-anunsyo namin at ipapatawag namin ang mga provincial chairman. So dadaan sa provincial chairman ng political committee. Ang BIAP naman dadaan sa kanilang base commander. Ang SWC dadaan sa provincial chairman ng SWC. Ang women sector ay dadaan sa political committee. Ang BWAP dadaan sa BIAP. Kaya mayroon tayong line of command. At yun din ang susundin natin. Pero lahat ng pagdaraanan ito ay hinihikayat namin na huwag tayong mangolekta kahit piso dahil ang mga mujahidin na ito ay matagal nang naghihintay. So huwag natin silang pansamantalahin. Bilang pansamantalang chairwoman din ng TFDCC, ng MILF, nais kong may parating sa mga decommission combatant na magbigay po ako sa inyo ng cellphone number. Sino mga decommission dito? Oh, marami kayo. Nasa 26,145 na kayo. Bibigay ako ng cellphone number. Iti-text nyo ang cellphone number na ito. Sabihin ninyo ang pangalan ninyo, anong phase kayo na decommission, yung profile ninyo, at ano ang natanggap na ninyo. Para madali namin kayo malocate. Kung merong darating na mga magagandang benepisyo na makakasunod doon sa nakuha na ninyong benepisyo. So, isulat ninyo, ang number na ito ay 0917 622 4583. 0917-622-4583. Magpakilala lang po kayo kung sino kayo, mission combatant kayo ng phase 1 ba, phase 2, phase 3, at ano po ang inyong natanggap. Para po magka-updatean tayo. 0917-622-4583.
Sa loob ng taon na to ay posibleng pupuntahan namin kayo doon sa malapit na kampo na inyong tinitirhan. Inaanunsyo rin po namin ang usaping amnestiya po ay kasalukuyan na on process. So alamin lang po ninyo sa opisina ng PSRO under kay Brother Anwar Alamada at sa opisina po ng Amnesty. Ang opisina ng Amnesty pansamantala ay nandoon sa UBGP headquarter na pinamumunuan ni Attorney Mary Ann Arnado. Kasama sila Attorney Lanang Ali at MP Bailing Mantawin. So nag-ikot na po sila sa lahat ng bilangguan na merong mga na bilanggo doon na mga kasamahan natin. So kung sino ang may kaso sa inyo, puntahan lang po ang opisina nila. Yung mga babae, kahit yung mga babae na may kaso, pwede po kayong mag-apply ng amnesty. So daw pa ni adan kagaram-garaman nila, adan kaso ni Nari ka no panda ka-open sa gunaso kapag apply sa amnesty. Para di ka no din masigkam. So, paalala lang po yun sa ating lahat. Bilang panghuli, sa ngalan ng lahat ng kababaihan ng Moro Islamic Liberation Front, nagpapasalamat kami sa gobyerno ng Pilipinas sa patuloy na pakikipagtulungan sa atin upang mas mapaunlad ang rehiyong Bangsamoro. Naway, mas lalo pa natin itong pag-igtingin sa mga susunod pang taon, inshallah. Naway, magpatuloy ang pagkilala at pagpahalaga sa mga kontribusyon ng kababaihan sa ating lipunan. Sa sama-samang pagsusumikap, mas magiging matagumpay tayo ang ating layunin tungo sa mas nagkakaisang Bangsamoro. Pagpalaing Bangsamoro. Sukran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.